Okay, magandang umaga sa ating lahat mga ginigiliw kung mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magandang umaga ulit. Pagpatuloy na natin, mag-ingat kayo sa impluensya ng ibang paniniwala. Okay? So, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay may nakakasalimuha natin ang kasakasama natin, nakakasalimuha natin ang mga may ibang paniniwala. Okay? So, pagpatuloy natin. Sa Mateo 16:6, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi ni Jesus sa kanila. Sino yung sa kanila? Yung mga apostol na kasakasama niya. Mag-ingat kayo sa pampaarsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Ano ito? Kasi itong mga Pariseo, Saduceo, ito yung mga magagaling sa mga batas ng mga Hudyo. Okay? So meron silang itinuturo na pinapakita nila na si Kristo Jesus ay mali, no? So yun yung pampaalsa, no? Maling paniniwala nila. Okay? So ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Mag-ingat kayo. Tayo yung sinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Pagpatuloy natin sa 2 John chapter 1 verse 9. Ang hindi nananatili sa turo ng Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. So merong mga turo ang ating Panginoong Jesucristo na dapat natin sundin. Yun ang dapat na ating paniniwalaan. Okay? So may mga turo na iba doon sa tinuturo ni Kristo. Kaya ang sabi ni Apostol Juan dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Malupit itong turo na ito, no? Sino ang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Kaya nga, sabi rito, mag-ingat kayo sa impluensya ng ibang paniniwala. So, kung tayo na-impluensya ng ibang paniniwala, malaunan tama yung sabi ni Apostol Juan na ang hindi nananatili sa turo ni Kristo Jesus, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Okay? Kaya tayo narito mga kapatid, tayo'y mananatili sa ating Panginoong Jesus sa Kanyang salita upang meron tayong Diyos. Sa 2 John chapter 1 verse 10, sino mang dumarating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. You see that? Napakahigpit. Itong turo nito ng ating Apostol Juan, no? Sino raw yung dumarating sa atin na ibang turo na dala niya, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ibig sabihin, huwag tayong makikasalamu sa kanila na tayo na-impluensyahan, no? Yun yung tinatawag na pampaalsa, libadura, no? Tayo na-impluensyahan doon sa ibang paniniwala na yun, na ibang turo. Kung magkaganon, kasi sabi ni Apostol Juan, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo Jesus, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Kaya mabigat yung turo ng ating Panginoong si Kristo. Kasi maliwanag, sa John 12:48, sabi ni Jesucristo, no, ang hindi nananatili sa akin at sa aking salita, may hahatol sa kanila, kundi ang aking salita ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya mabigat yung turo ni Kristo Jesus na siyang pinaniniwalaan natin, siya yung sinasampalatayan natin. Okay, mabigat yun.
Kaya nga, pagpatuloy natin sa 2 John chapter 1 verse 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaysa niya sa masamang gawain. So, masamang gawain yung hindi tayo nananatili sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, merong iba't ibang paniniwala ang tao. Pero tayo ngayon nasa katotohanan ni Kristo Jesus, tayo ay nasa ilaw ni Kristo Jesus. Nasa atin yung katotohanan na pananampalataya at paniniwala. So, mag-ingat tayo doon sa paniniwala na ibang salungat doon sa itinuturo ni Kristo Jesus. No? Kaya nga mahigpit sila rito. Sapagkat ang bumabati sa Kanya, sino yung sa Kanya? Yung nagtuturo doon sa hindi turo ni Kristo Jesus, kundi meron siyang ibang pinaniniwalaan, ay nagiging kaysa niya sa masamang gawain. Pero merong turo ang ating Panginoong si Kristo na love your neighbor. Okay? Mahalin ang ating kapitbahay. So, yun yung mga tao na yun, na ibang pananampalataya nila, yun ay yung masamang impluensya na bibigay sa atin. Di, ang pagmamahal natin sa kanila ay ituro ang tamang katuruan ng ating Panginoong sa Kristo. No? Hindi yung itatakwil natin sila, malis ka dyan, iba yung paniniwala. Kundi, ituro natin sa kanila na mali yung kanilang pananampalataya. Okay? So, merong mga iba't ibang paniniwala at pananampalataya, yun ay masamang impluensya yun. Bakos, tayo ang dapat mag-impluensya sa kanila na dapat ituro natin yung turo ni Kristo Jesus, yung turo na dapat natin paniniwalaan, sinasampalatayanan. Sapagkat yun ay karapat-dapat, sapagkat sabi ni Jesucristo, ang aking salita ang siyang hahatol sa kanila sa huling araw. Okay? So hindi yung iniiwasan natin sila, bakos huwag tayong magpa-impluensya sa kanilang paniniwala o ginagawa. Bakos tayo mismo ang mag-i-impluensya sa kanila. Tayo mismo ang magtuturo sa kanila ng tamang katuruan, tamang pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa pamamagitan nun na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa ating kaaway. Okay? Sa ating yung mga enemies natin. Ang enemies natin yung iba ang itinuturo nilang paniniwala o pananampalataya na yun ay hindi nakabatay sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya balik tayo doon. Mag-ingat kayo sa impluensya ng ibang paniniwala. Sapagkat kung tayo na-impluensyahan, abay hindi tayo yung tunay nilingkod ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapalaganap ng tunay na katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. So, mayroong sari-saring hindi magandang impluensya sa atin. Tandaan natin, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa nagtanim ng the parable of the sower, ng ibig sabihin, nagtanim siya ng palay, yung kaaway naman ay nagtanim ng damo. No, nung sasabihin ng mga caretaker doon sa palayan na yon, sabi niya, Panginoon, bubunutin na ba namin yung damo? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wag. Baka pati yung palay ay mabubunot. So, ang ibig sabihin, tayo ngayon ay binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoong Jesucristo na influensyahan sila doon sa mali nilang paniniwala. Huwag tayong doon. Huwag tayong pasasakop doon sa maling paniniwala na yun. No? O maling pananampalataya. Bagkus, tayo mismo ang mag-impluensya sa kanila. Okay? Baka malaunan na tayo lamunin ng kanilang libadura, yung kanilang pag-aalsa.
na yun ay tayo mawawalan sa tamang landas, sa tamang katotohanan, patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. And God bless us all. Amen.